Malamlam ang ilaw kung saan natutulog ang binatang si Manuel. Nakangiti ang mga labing birhen na animoy ninanamnam ng dahan-dahan ang isang napakagandang panaginip. Nakahilata siya sa isang sementadong upuan sa entrada ng establishmentong pinabayaan na ng may-ari. Malabo at nabura na ang nakasulat na signage. Ponti Funeral Ho.S. Nawawala na ang letrang M sa homes, kaya ganun ang mababasa mo sa karatula. Ang pinturang puti naging kayumanggi dahil na rin sa kapal ng alikabok at sa dumi. Ang may-ari nito ay si Mr. Ponti Policarpio, ang boss na dating galante at masayahin, ngunit nang unti-unting humina ang negosyo'y naging balisa at tila pasan na ang buong mundo. Napabalikwa si Manuel nang marinig ang malakas na pag-alingaw-ngaw ng wangwang. Bumaba mula roon ang dalawang pulis na may bitbit na kulay itim na body bag. Bahagya pa siyang napahikab bago abutin at pirmahan ng mga papeles na dala ng mga pulis. Sa wakas, may kliyente na rin ako. Sambit niya sa sarili. Masaya siya dahil kahit matumal ang negosyo nitong mga nagdaang araw, kahit papaano, meron pa ring isa na dumating. Tiyak matutuwa si boss nito, nasabi niya bago marahang hinila ang bag. Naiwan siyang mag-isa kasama ang bangkay. Nagpalingalinga siya sa ulilang kalsada. Nagbabaka sakaling may tao mahihinga ng tulong. Mabigat kasi ang bangkay at hindi kayang buhatin ng patpatin niyang pangangatawan. Nang walang makita'y marahan itong ipinagulong. Nilampasan niya ang mesang dating kinauupuan ng sekretaryang si Lucy na 5 araw nang nagpapaliban sa trabaho. Dumaan sila sa hallway na nalalatagan ng kulay pulang carpet patungo sa elevator. Bahagya pa itong kumalampag ng magbukas. Hirap na hirap niyang hinila ang bangkay papasok at pinindot na nga niya ang G para sa ground floor. Tagaktak ang pawis mula sa noo ni Manuel dahil sa labis na init. Bahagya siyang nakaramdam ng kaba habang tinititigan ng bag. Pakiramdam niya'y sobrang bagal ng pagbaba ng elevator. Pero siguro lahat naman ng elevator ay babagal kung may kasama kang nakasakay na bangkay. Dahil doon, pigil niya ang hininga dahil sa takot. Sa katunayan, claustrophobic si Manuel. Pagbukas nito'y sumalubong ang amoy ng masangsang na formalin. Ang bakanting silid na iyon ay ang morgue. Malawak ngunit ulila naman sa kagamitan. Ang aandap-andap na ilaw ang tanging liwanag sa 4 na sulok nito at dito niya ginagawa ang kanyang trabaho. Ang mag-embalsamo ng mga patay. Iniwan niya ang bag at umakyat gamit ang hagdan upang kunin ang mga gamit at gamot. Ang mga ito ay maingat na nakatago sa 3 palapag. Ito ay ang opisina ng kanyang boss. Naabutan niyang naninigarilyo sa tapat ng bintana si Mr. Ponti. Nakatanaw lamang sa madilim na kawalan. Ibang-iba na talaga ang itsura ng kanyang amo. Mula sa buhok na hindi nakilala ang suklay at gunting hanggang sa pantalong hindi na yata napapalitan. Pakiwari ni Manuel ay tumanda ito base sa mga kulubot na bigla na lang nagsisulputan sa mukha ng amo. Kung dati problema lang niya ang pagiging single for life, ngayoy kasama na ang problema sa negosyo. Isang suliraning maaaring dahilan sa misteryoso din niyang pagkakasakit.
Bakit kaya naririto? Lumingon at paika-ikang lumapit sa mesa at marahang umupo. Ang mga letra at salita'y humahaba at animoy pilit na binabanat. May dinala po rito. Isa. Biglang sumigla ang lukot na muka ni Ponti nang marinig ang magandang balita. Isa lang kasi ang ibig sabihin nun. Pera at ligaya. Nuntahan mo na ba ang kapamilya? Nagniningning ang matang biglang napatayo sa upuan. Wala. Wala po boss. Wala pa. Tugon ng tauhan. Sige. Kunin mo na yung mga gamit at susunod na ako. Utos niya kay Manuel. Binitbit niya ang maliit na bag at muling ginamit ang hagdan pababa. Bigla siyang napahinto sa unang palapag nang masulyapan niya dito ang isang bulto ng katawan na kilalang kilala niya. Walang iba kundi si Lucy. Nakaupo sa reception area. Nagpatuloy siya sa pagbaba. Dahan-dahang pinihit ang pinto ng morgue, ngunit bigla niyang nabitawan ng bag nang makitang naging dalawa na ang bangkay na kanina'y iniwang nakalatag sa sahig na nag-iisa. Ang impormasyong iyon ay mabagal na naglakbay papunta sa kanyang utak. Kaya naman, natulala lamang siya at pilit sinasagot ang mga tanong. Bakit naging dalawa ang bangkay na naroroon? Nang matauhay, inihakbang niya ng marahan ang kanyang mga paa palapit sa dalawang itim na bag. Lumuhod pa nga siya at kinapa ang mga ito. Totoong mga bangkay? Paano nangyari? Baka si Lucy. Sagot niya sa sariling tanong na nagsusumiksik ngayon sa kanyang isip. Iniisip na baka may bagong dating. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito si Mr. Ponti. Kaya naman ang atensyon niya ay nabaling sumandali sa amo. Tapos mo na ba? Anang amo. Hindi pa boss. Sandali lang po ha. Bakit iisa? Nagtaka ang binata kung bakit biglang bumalik sa dati ang lahat. Ang ayos ng bangkay, ang ilaw na aandap-andap at ang dating dalawang bag ngayon ay bigla na namang naging isa. Sige. Dating gawi. Iiwan mo muna kami. Utos ng boss. Paatras na lumabas ng pinto si Manuel. Baon niya ang pangamba sa kababalaghang kanina'y nasaksihan. Dumiretso siya sa banyo nang maramdaman ang biglang pagsama ng kanyang tiyan at dooy inilabas ang halos lahat ng kinain kanina sa hapunan. Kailan kaya ako masasanay sa trabahong to? Bulong niya sa sarili habang binabasa ng tubig ang kanyang muka. Lumabas siya nang marinig ang malakas na pagbalibag ng pinto. Nagtaka siya sa mabilis na paglisan ng amo. Kinuha niya ang ringgilya at pinuno ito ng gamot, ngunit muli siyang natigilan. 4 na ang bangkay na nasa kanyang harapan at sa isang kisap matay naging 8 hanggang sa ito ay naging 16. Nabitawan niya ang hawak.
Nais niyang sumigaw ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang mga palad niya ay nanginig at nangatal pati ang mga ngipin. Tuluyang nanghina ang kanyang tuhod nang gumalaw at kusang bumukas ang zipper ng mga body bag. Sumabay pa sa nagbibigay kilabot ang patay sinding ilaw. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang paglabas ng mga itim na anino mula sa bag. Iba't iba ang laki at maging ang mga hugis. Ngunit iisa lamang ang hulma. Parang katawan ng isang babae. May mahahabang buhok at matatalas na kuko. Ang mas nagpatindi pa sa kanyang kilabot ay nang sabay-sabay na kumaway ang mga ito sa kanya at tila ba isinasayaw ng hangin. Napaatras si Manuel nang mapansing palapit na sa kanya ang aninong pinakamalaki. Napayakap siya sa nangangatog na tuhod at sabay pagpikit ng mariin. Naramdaman niya ang malamig na bagay na humaplos sa kanyang noo, gayon din ang matatalas nitong kuko na paminsan-minsay ikinukurot sa humpak niyang pisngi. Manuel, tumilat ka. Tingnan mo kami. Anang isang nilalang na nasa harapan ni Manuel. Nasa harap niya ang 16 na bangkay ng babae na lahat ay pawang walang mga saplot. Tama na. Tulong Diyos. Diyos ko. In Jesus' name. Umalis kayo. Umalis kayo. Sabi niya habang nakapikit pa rin ang mariin ng kanyang mga mata. Tumahimik ang paligid matapos nun. Nakaramdam ng kapanatagan si Manuel kaya't dahan-dahan na rin siyang nagmulat. Sinulyapan niya ang mga bangkay na nakahilera na ngayoy naging 32 na. Isang malamig na hangin ang yumakap sa kanya kaya mabilis siyang gumapang papalabas ng pinto at ng silid. Kumuha siya ng lakas mula sa sinandalang pader kaya't nakatayo at mabilis na nakaakyat sa opisina ng boss. Boss! Boss! Tulong! Anya. Boss, maniwala po kayo. Nagmumultiply yung mga bangkay. Ang isa ay naging 2. Ang 2 ay naging 4. At yung 4 naging 8 hanggang sa naging 32 na sila. Natatakot na ako, sir. Ayoko na. Nakalapag ang mga kamay sa mesa at halos pandilatan ang kanyang boss na nooy kalmado lang na nakamasid at nakaupo. Naniniwala naman ako sa iyo, iho. Sa palagay mo, ano ba ang dapat nating gawin? Hindi ko po alam, boss. Basta magre-resign na po ako. Ayoko na. Ayoko na po. Magre-resign ka? So iiwan mo ako sa ere? Sino mag-iembalsa mo ng mga bangkay? Huwag namang ganyan, Manuel. Huwag padalos-dalos ang mga desisyon. Pakiusap ni Mr. Ponti sabay akbay sa tauhan. Dugtong pa ng amo. Tara, samahan na lang kita. Bahagyang napakunot ang noo ng binata. Nang mapagtantong dumiretso bigla ang pagsasalita ng amo. Ngunit mas pinili na lamang niyang manahimik kaysa mang-usisa at magtanong. Sumakay sila ng elevator. Bumukas sa unang palapag. Sumabay ang sekretaryang si Lucy. Bumagal ang pagbaba na naman nito. Kahit naman saang elevator siguro ay biglang babagal kung may kasamang maganda at sexing babae.
Litaw na litaw ang hitang mabibilog. Pagdating nila'y muling napabuntong hininga ang lalaki nang makitang iisa na naman ang bangkay. Doon ay humagikgik si Lucy. Pinagpawisan naman ng todo si Mr. Ponti. Sir, ano po bang nangyayari? Hindi ko po maintindihan. Baka naman namamalikmata ka lang kasi, Manuel. O baka nalipasan ka ng gutom. Ganito na lang. Tapusin mo na ang trabaho nang magkapera na rin tayo. Paasik pa niyang utos. Sinasayang mo rin ang oras, Manuel. Pambihira naman, oo. Dagdag pa ng amo. Dahil sa pagkapahiya, napilitan siyang buksan ang itim na bag. Ngunit bigla siyang napaupo at napatakip ng bibig nang makita ang muka ng bangkay. Sinulyapan niya si Lucy na nakatayo sa likod ni Mr. Ponti at sa likod naman nito'y tila sumasayaw ang aninong may mahahabang daliri at kuko. Laking gulat niya nang tumambad sa kanyang paningin ang 64 na bangkay at nakahilera. Aligaga niyang binuksan ang mga ito isa-isa at gayon na lamang ang kanyang hilakbot na naramdaman nang mapagsino sila. Ano bang ginagawa mo? Para kang tanga. Tanong ni Mr. Ponti nang makita ang kakaibang ikinikilos ng tauhan. Para kasi itong nasisiraan at habang palipat-lipat ng pwesto na parang may binubuksan ngunit wala naman. Manuel, trabahuhin mo na ito. Madali ka. Muling untag niya ngunit umiling lang ang tauhan. Iling na may kasamang luha at panginginig ng laman. Hindi mo ba kayang imbalsamuhin ang kasamahan mo? Gagawin mo? O papatayin rin kita tulad niya? Malakas niyang babala. Inilabas ang 45 baril at itinutok sa tulirong binata. Palipat-lipat sa dalawa ang matang lito ni Manuel. Hindi pa man siya nakakabawi ay biglang nagsibangunan ang mga bangkay. Agad ay napuno ng tao ang morgue at ang pader na kulay puti biglang nagdilim dahil sa mga aninong mula sa 66 na katawan ng mga babaeng nakahubot-hubad. Pinanawan na ng kulay ang kanilang balat at labi. Ang kanilang mga mata ay purong itim at malalalim. Samantalang nilalabasan naman ng uod ang kanilang bibig at ang bukana ng kanilang kasarian. Isang nakaririmarim na tagpo at nakakasukang pangitain para kay Manuel ang nakikita. Nang sandaling iyon ay wala na rin tigil ang kanyang pagduwal. Dahil sa pagkakadiri. Sila ang mga babaeng patay na'y nilapastangan at ginahasa pa ng among si Mr. Ponti. Ang pagiging hopeless romantic at desperasyon sa pag-ibig na hindi matagpuan ang maaaring nagbunsod sa kanya sa paggawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Ngunit binaliwala lang ito ni Manuel dahil ang kinikita niya sa trabaho ay sapat upang maipambayad sa renta ng tinutuluyan at pang-alawan sa pinapasukang eskwelahan. Hayop ka, Mr. Ponti! Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Lucy. Lumaki ang mata ng amo nang bumukas ang kanyang mga mata para makita ang nagaganap. Ang mga anino sa pader na handang dumakma at kumalmot anumang oras at si Lucy
ang kauna-unahang buhay na napagparausan ng matinding pagnanasa ng matanda. Si Lucy na kanyang ikinulong at pagkatapos pagsawaan ay pinatay at itinapon sa lansangan kung saan ito natagpuan ng mga pulis. Hindi na siya nakapalag nang bigla siyang hawakan sa leeg at itinaas ng walang kahirap-hirap. Nakatayo lang at hindi kumikilos ang mga babae, ngunit ang mga anino sa pader ay tila nagdiriwang. Sumasayaw-sayaw habang ang ilan ay parabang pumapalakpak kahit walang tunog. Ang unti-unting pagtakas ng hininga ni Mr. Ponti ang nagbibigay sa kanila ng labis na kasiyahan. Hayop ka! Papatayin kita! Nang gagalaiting saad ni Lucy. Lalo niyang ibinaon ang mga daliri sa leeg ni Mr. Ponti. Umagos ang dugo mula roon kasabay ng panginginig ng nag-aagaw buhay niyang katawan. Kitang-kita ni Manuel ang biglang paglabas ng anino mula sa katawan ng amo. Mabilis itong hinablot ng mga anino sa pader. Buhay na buhay ang eksena at kitang-kita sa ikinikilos ng mga anino na parabang pinagtutulong-tulungan nila itong sampalin, kalmutin at pagsisipain. Samantalang tulalang nakamata lamang si Manuel. Siya ang piping saksi sa malagim na kamatayan ng among si Mr. Ponti. Nawala ang mga katawan. Bumalik ang ayos ng silid. Ang pader ay muling naging puti at ang bangkay ni Lucy ay mag-isang nakahimlay sa sahig. Isa lang ang hindi nagbago. Ang duguan at nakahandusay na katawan ni Mr. Ponti. Patay na nga ang lalaki. Ngunit umaalingaw-ngaw sa loob ng silid ang paulit-ulit na anas ni Lucy. Pagpapayaran mo ng paulit-ulit ang kasalanang iyong ginawa. Hindi kita titigilan hanggat may mga matang tumutunghay, ngunit nagbubulag-bulagan. May mga bibig may nagiging pipi sa katotohanan. Hindi ka matatahimik. Matapos nun, ang bangkay ni Mr. Ponti ay biglang tumayo. Naghilom ng kusa ang kanyang mga sugat. Bumalik ang hiningang nawalay ng ilang saglit. At totoo, nabuhay muli si Mr. Ponti. Manuel, tulong. Tulungan mo ako. Muli ay narinig niya ang mga salitang pinapahaba at pilit binabanat mula sa bibig ni Mr. Ponti. At bago siya lumabas sa silid ay nasulyapan niya ang malaking anino na nakasunod sa kanyang amo. Lumingon pa ito kay Manuel at ikinaway ang mahahaba nitong kamay bago sila naikubli ng pinto. Naiwang tulala sa tahimik na morgue ang binata matapos ang lahat ng eksenang iyon na parang gasigundo lamang nagtagal. Inisip niya ng paulit-ulit ang tulong na maaari niyang maibigay. Tulong na hindi para lamang sa isa, kundi para sa ikatatahimik ng lahat. Lahat ng mga babaeng nilapastangan. Si Lucy at si Mr. Ponti. Naisip niyang ito marahil ang dahilan kaya ipinakita sa kanya ang kababalaghang iyon upang siya ang maging susi mismo para mabuksan ang isang sikretong matagal nang ikinukubli. Ang mga kababalaghang nangyayari sa Ponti's Funeral Homes. Ang mga sikreto na dapat sa lalong madaling panahon ay mabunyag na.
Kinabukasan ay inaresto ng mga pulis si Mr. Ponti. Natagpuan sa opisina niya ang baril na ginamit sa pagpaslang sa tauhang si Lucy. Ang mga pulang likidong natuyo at nanikit sa pantalon niya ay isang malaki at malakas na ebidensya sa krimeng nagawa. Nakamasid lamang sa may pinto si Manuel. Umaasang dito na matatapos ang lahat. Nawalan man siya ng hanap buhay, pero tiyak na mananahimik na rin siya tulad ni na Lucy at Ponti. Nasaksihan pa niya ang matamis na ngiting sumilay mula sa labi ng amo. Samantala sa loob ng police mobile ay biglang umalingasaw ang masangsang na amoy ng nabubulok na karne. Nakita nila sa likod ang bangkay ni Mr. Ponti. Natutuyo na ang dugong umagos mula sa butas niyang lieg. Gayon din ang mga sugat at bugbog na parang kinalmot.